Bilang isang Pilipino mga tol ay dapat aware din tayo sa mga pinapanood at pinapakinggan natin mga tol. Dahil talagang merong mga tao na may kakayanan may kakayanan, may karunungan din sila mga tol na gumawa ng mga bagay na maaring magdulot ng hindi maganda, lalong-lalo na sa kalagayan ngayon ng ating bansa. 'Di ba? Na nakaharap tayo sa mga tensyon dito sa West Philippine Sea. Katulad na lamang mga kapatid nitong videong panonoorin natin. Itong balitang to mula sa UNTV, no. Meron daw kumakalat ngayon na audio ni PBBM na tila nag-uutos sa AFP na gumanti sa China. Yan, papakinggan natin mga tol. Alam naman natin, 'di ba? Sa mga nakaraan na mga reaction video natin, pinagtatanggol nga natin ang gobyerno dahil ang sinasabi nila Roque, 'di ba, binubuyo o pinoprovoke natin ang China para madala na natin sa Estados Unidos at ma-invoke yung MDT o yung Mutual Defense Treaty. Na parang ang pinapalabas nila gusto na daw ng ating gobyerno na magkaroon ng gera. Which is alam natin na hindi yan totoo mga tol. Sabi nga ni PBBM nitong nakaraan, 'di ba, hindi maganda o delikadong hakbang yung i-invoke agad yung Mutual Defense Treaty mga tol. Pero dito sa audiong to na kumakalat mga tol, AI generated to, no, na kaboses talaga ni PBBM mga tol, nagsasalita at parang nagdidikta na o minamandohan na niya o binibigyan niya ng direktiba itong AFP kung paano gaganti sa China mga tol. At tayo naman bilang mga nanonood, dapat alam natin yung totoong balita sa hindi. 'Di ba? Kaya nga ito nga ngayon na ginagawa natin, yung mga videong nire-reactionan natin ay galing sa mga legit na news network mga tol, mga news outlet katulad nito halimbawa UNTV, GMA, News 5. 'Di ba? Kung sa mga vlogger naman natin pinapanood yung mga balita ay galing din naman doon sa mga news agency. Nga lang syempre dahil vlogger sila, sinasamahan na nila ng sariling opinion at sariling na nila mga tol, komento. No, so ito panoorin natin to mula sa UNTV News mga tol. Nag-utos na nga ba si PBBM na gumante? No, panoorin natin to mga tol. Total wala na rin naman tayong inihintay. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Medyo matindi yun mga tol. Gumante sa China kung kinakailangan. Diba? Ang tapang dito ni PBBM mga tol. At pag yan ay nangyari, na talagang umpisa na yan. Umpisa na to ng mga bagay na ayaw natin mangyari mga tol. Sa panahon natin ngayon, hindi na malabo talaga magkaroon ng mga ganito. Yung mga ganitong gagayahin yung boses, delikado to. Sabi nga ni Elon Musk mga kapatid 'di ba? Yung AI kasi hindi naman ito yung most dangerous. Kumbaga yung gumagamit, 'di ba? Pero nagagamit din kasi yung AI. Nagagamit yung AI ng mga masasamang loob para gumawa ng mga bagay na talagang makakasama rin naman sa sangkatauhan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Hindi lang audio ang kayang gawin ng AI mga tol, pati mga video. Kaya pag may kumalat na alimbawa ngayon nauuso yung pulburon daw na may mga video daw si PBBM tungkol sa pulburon. Nako. Yan tayo mga kapatid. Ingat-ingat tayo. Dahil di natin alam, baka deepfake din yun o kaya AI generated din yun mga tol. Nako, yari tayo dyan. Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio nakatunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Alam naman natin lahat yun mga tol. Pero eto sad to say, marami pa ring mga Pilipino ang naniniwala o madaling mapapaniwala ng mga ganito. Diba? Kaya nga dapat lahat tayo maging aware sa mga pinapakinggan natin. Yung iba kasi kahit hindi AI totoong tao nagsasalita. Pero
propaganda lang. Mali-mali yung sinasabi, katulad na lang halimbawa na tayo daw ang nagpo-provoke sa China. Ang gobyerno daw natin ang gusto nang dalhin ng Pilipinas sa gera. 'Di ba? Pinoprovoke daw natin ng China para magalit at para makalapit na tayo kay Uncle Sam at ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty. Mga katol, dapat hindi rin tayo basta-basta nagpapapaniwala sa mga nagsasabi ng ganun. Hindi man sila AI, hindi man sila deepfake, pero yung sinasabi nila peke din mga tol. Kaya dapat mag-ingat tayo doon. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito, Siyempre, marami na nagre-upload nan mga tol. makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Kung sino man ang may-ari ng channel na yon, talaga boy, hindi maganda yung ginawa mo. 'Di ba? Gumawa ka ng ano eh. Gumawa ka talaga ng, alam mo yun, kasi pag alimbawa to narinig ng China, for example, 'di ba? Aba, ang presidente ng Pilipinas nag-uutos na ng ganyan, 'di ba mga tol? Hindi maganda yung ginagawa ni kung sino man yung may-ari nung YouTube channel na yon. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Walang pinagkaiba yan sa nanggaya ka ng perma. 'Di ba? May kaso 'yun pag nanggaya ka ng falsification of public documents, mga ganon. O kaya nanggaya ka ng pirma tapos kunyari ito yung pirma niya pero ikaw pala gumawa nun. 'Di ba may mga kaso 'yon? Ito hindi pirma, boses mismo. Boses mismo ang ginaya. We don't have any leads yet. Tas buti sana kung ano lang. Kasi may mga napapanood ako sa Facebook yung mga joke time lang. Si Arroyo, si Erap, si Duterte, si PBBM, si Noynoy. Mga boses nila mga tol. Pero nagjo-joke sila doon mga tol. Eto kasi iba eh. Iba yung ano nito eh. Iba ang layunin eh. 'Di ba? Pag ano na to sa gera na to eh. Biruin mo doon sa audio inuutusan na ni PBBM ang mga militar na gumante. Nako po. Ang tagal-tagal na nga nating hinihintay yun, hindi nga ginagawa ng mga militar yun dahil ayaw nga natin di bang lalo pang sindihan yung binubuhos na gasolina ng China. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyo dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. Tama. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. Oh, yun, 'di ba? Yung sinasabi ko, may napapanood ako niyan sa Facebook mga tol. Nagjo-joke lang sila. Meron pa nga ayaw daw sa rap. Yan, ayaw daw sa rap. Ayaw ko ng mga rap. May pinapakanta pa nga sila, binivideoke, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa National Security Council, maaaring may naglalabas ang pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Naiintindihan naman natin yun kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong balikatan exercises. 'Di ba? Sabi nga ni Colonel Lohico, 'di ba? Ano bang ginagawa ng AFP? Bakit ba sila nag-e-exist, 'di ba? Para ipagtanggol yung bansa natin, mga tol. Ano man ang mangyari, eto'y dulot man ng mga kalamidad o dulot man ng mga pananakop external mula sa ibang bansa o mga kaguluhan sa loob, internal, for example, mga rebelde o terorista, 'di ba? Nandiyan yung mga sundalo para ipagtanggol ang mga bansa, ang ating bansa, 'di ba? So etong mga exercises na to mga tol ay kailangan to para mas lalo pang mapataas yung kanilang kapabilidad o kaya mas malalo pa silang masanay, mapaghusayan pa ng husto yung kanilang kakayanan para mas maging kapaki-pakinabang sila. Kasi hindi naman lagi may gera mga tol, hindi naman lagi may labanan. So anong gagawin ng mga sundalo pag walang labanan? Nagpapalaki lang ba ng tiyan? 'Di ba?
Tapos pag andyan dyan na yung labanan, biglang natutulog lahat sila sa pansitan. Kailangan laging ready ang mga yan. Kaya nagkakaroon ng mga ganitong exercises. Pero syempre, may iisip natin, lalong-lalo na ngayon nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Paghahanda pa rin talaga yan. Naghahanda sila na kung sakasakali mang etong mga bansang to, hindi regardless mga kapatid, China man yan o hindi, no, kahit anong bansa yan. Siyempre kapag etong mga to gustong sakupin yung ating mga teritoryo, ating mga soberanya, handang-handa tayong ipagtanggol yung ating bansa kaysa naman talagang masakop nila yan nang wala tayong kalaban-laban, di ba? Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. Dante Amento, UNT. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin mga tol? Kaya tulad lagi natin sinasabi, ingat kayo sa inyong pinapakinggan mga tol. Kay AI man yan o hindi. Basta alam ninyong mga tol na hindi totoo, huwag ninyong papaniwalaan. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.